Hello mga kabayan. Welcome po sa channel ko which is Bayan Ko Reactions. Kamusta po kayong lahat? Itong episode nito regarding to sa CNN interview na in-interview nila si Filipino political scientist Richard Derian. Itong tao nito pala minsan nagigest sa TV para magbigay ng kritisismo at opinions. Isa ito sa mga serious critic ni former President Duterte. So, papanoorin po natin ano yung mga sinagot niya. If you like this video, don't forget to like, subscribe, write any comments, and share. And don't forget to click the notification bell. So let's go guys and watch. Oh, absolutely. I mean, he basically has, I know many are going to get mad at me, kind of his own version of a MAGA in the Philippines, a kind of a very right-wing populist base, which is solidly behind him, sees a man of strength and decisiveness in him. As we speak, Duterte supporters are tagging President Donald Trump online to come and save Duterte, because last time I checked, Donald Trump is against the ICC for the warrant of arrest they issued against Netanyahu, among other allies of the U.S. So going back to this, I mean, their base of support, first of all, is in the south of the Philippines, the so-called Solid South, the Mindanao region, where there is a lot of legitimate grievances against the national government. I mean, it is one of the poorest areas of the country. I come from the north of the country, where our Human Development Index is almost Southern Europe. But if you go to Mindanao, their Human Development Index is sub-Saharan African level. So Duterte's have a very strong following there because they have weaponized the grievance. They also... So, have you noticed guys, yung paano siyang sumagot? Very, very discriminating. Na sinabi niya ang Mindanao, one of the poorest place. At kaya yung mga Pilipinos sa Mindanao, yun ang pag-describe niya, gaano tayo kahirap, walang development. Pinagmayabang pa niya taga northern part siya sa Philippines, which is Luzon. Maganda, maayos ang development sa lugar niya. Hindi naman totoo. Truly certified fake news. So mga kabayan, talagang itong tao nito racist sa kapwa niya Pilipino. Kaya ewan ko ba itong si Richard Derian, ikaw Richard Derian, dahan-dahan ka lang sa pananalita mo. Hindi mo alam yung mga sinasabi po dahil hindi ka naman tumira sa Mindanao. Taga Mindanao ka ba? Wala ka namang alam about sa real situation. Kaya mga kabayan diyan sa Mindanao, naku po, tandaan po nitong pagmumuka nitong tao nito. Kung makapunta yan doon, mag-declare kayo ng persona non grata, huwag ninyo i-welcome itong tao nito. Walang mudo itong tao. Traidor sa kanyang kapwa Pilipinos, nga talagang ngayon lang ko officially kitang Pilipino nga grabing paninira nga wala namang ebidensya. Yung ginawa mo Richard Derian, subject yan sa oral defamation. I would say pwede pang malibel ka sa mga pagkamata pobre mo sa mga tao sa Mindanao. Alam mo ba, hindi mananalo yung amo mong adik, si President Bobo Marcos adik, kung without the vote sa Mindanao. Even in Visayas, nako,
pasang-awa lang yung amo mo. Aside from that, siya pa mismo naghingi ng tulong kay Vice President Sara Duterte para lang siya manalo, makipag-team up sa kanya. Hindi naman pumunta si Vice President Sara Duterte sa amo mong adik para maghingi ng tulong. Kung hindi yung amo mong adik ang pumunta sa Davao City. Kaya tandaan mo yun, itaga mo sa utak mong bulok. Kaya guys, ano ba ang palagay ninyo? Itong tao ito, welcome ito sa Mindanao. Pag ito ay nakapasyal doon, alam niyo anong gagawin ninyo. Sinabi ko na. Kaya, thanks so much for watching these videos, guys. At saka sa mga videos ko, salamat sa mga pagtingin, papanood, at particularly itong video, itong topic nito. Talagang nasaktan ako at saka yung mga kaibigan ko, mga kasamahan ko sa mga tao sa Mindanao. Imagine guys, itong tao nito, hindi niya na-realize bakit may legitimate grievances ang mga ibang mga tao sa party ng Mindanao. Dahil, alam mo ba yan, Richard Derian? Dahil ang administrasyon, ang gobyerno, diyan located sa Luzon, dahil sa malaking kapabayaan nila, sarili lang yung iniisip nila. Kinalimutan nila ang sitwasyon sa ibang parte sa Mindanao para yung pag-intindi. Obligasyon sa gobyerno, hindi lang Mindanao, even in Visayas. At tandaan nila na hindi magiging presidente ang isang tao kung walang boto galing sa Mindanao at Visayas. Kaya mag-isip-isip ka. Yung mga sinabi mo, babalik rin yun sa iyo. Dahil alam mo na, yung tinatawag na karma. Kaya mga kabayan, thanks again for watching. See you next time. Bye.